Magsiluhod po ang lahat bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo kong Diyos. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Tunay na siyang kaliwanagan, ang kapayapaan at kagalakan. Kaya't kung siya lamang ay dadamhin sa kalooban ng bawat isa, sino nga bang matitigib ng galit, puot at hinanakit? Kaya't halina mga minamahal ko, sa oras na nadidinlan kayo, ipikit nyo lamang ang inyong mga mata, at ihilingin niyo sa Ama, tanglawan kayo, mapaparam ang dilim na dinadatal sa inyo ng demonyo, at magliliwanag kayong lubos. Ang may pandinig ay nakarinig. Kapag wala ka pa sa larangan ng pananampalataya, kung may hinahanap ka, maiinis ka na, nabubugnot ka pa, naiinip ka na, salita ka pa ng salita. Subalit nang bigyan ka ng pangunawa, parang ang lahat sa iyo ay, kung mamasdan kay baliwala. Subalit naroroon pa rin ang damdaming tao, isip tao sapagkat buhay ka pa, hindi ka pa anghel, hindi ka pa kaluluwa, hindi ka pa banal, sapagkat ika'y naririto pa sa lupa. Kaya nga't ang habilin sa tuwinay, manalangin, huwag tumugot, manalangin, walang humpay. Kaya't sa oras na may galit ka, ano ang kailangan? Sa oras na nabubugnot ka, ano ang kailangan? Sa oras na naiinis ka na, anong kailangan? Sa oras na natatakot ka, anong kailangan? Sa oras na naiinip ka, ano ang kailangan? Sa oras na wala kang pag-asa, ano ang kailangan? Paglapit sa Ama, pakikiisa sa Kanya, pagtugon sa Kanya, sapagkat ang wika niya, halik kayo, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagal na, sa inyong pasanin sa buhay. Ako ang pamatok nyo. Magaan ang pamatok na ibibigay ko sa inyo, sapagkat sa akin nakasalalay ang buhay ng sinuman. Kaya't ang sinumang anak ng Ama na hinahamon para magalit, walang kailangang gawin kundi manalangin. Na hinahamon para mawala ng pag-asa, manalangin. Na hinahamon para mawala ng tiwala, panalangin. Hinahamon para mawala ng pananalig, pananalangin. Kaya ang lahat ay nakukuha sa panalangin. Panalangin mula sa damdamin. Panalangin mula
sa kaibuturan, kaloob-looban ng Ama ang magbibigay ng pagdama. Sa oras na natitigatig ka, nababahala, nag-aalala ka, wala kang dapat lapitan kundi ang magbibigay sigla. Wala kang dapat asahan kundi ang magbibigay katugunan sa iyong mga problema. Wala ka ng iba pa na dapat ipanguna maliban ang Ama na bumuhay sa lahat ng mga anak niya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Alalaumbaga, ang wika nga'y abnormal, ang taong di nag-iisip. Subalit, masahol pa sa isang baliw ang taong lahat na lang ng gagawin ay di mo na pagninilayan. Sapagkat, kung lahat ng nagawa mo'y nagkamali ka na sa una, marapat sa susunod na mga gagawin mo'y huwag ka nang magkamali pa. Sapagkat kung paulit-ulit na lamang na pagkakamali, parang sinasadya na. Nang wika nga'y ano ang naibigay sa iyo ng Ama? Ano ang naiba at mababagot binago niya kung paulit-ulit na ito'y nagaganap? Kaya nga ang wika, sa ulit-ulit na panalangin, nililisya ka sa lahat ng di marapat. Sapagkat habang dinudulog mo ang sarili mo at kapwa mo sa Ama, nalalapit naman ang pagmamahal mo sa Kanya at nilalapit niya ang damdamin mo sa Kanya. Kaya nalalapit kapwa kayo sa isa at sa patnubay ng Espiritu niya, nagkakaisa nga ang bawat anak na lumalapit sa Kanya. Mga minamahal, walang ibang katugunan, walang ibang kaparaanan para magbagong ganap, para makapagbagong ganap, para magbagong buhay. Sapagkat ikaw na taong nagsusumakit, nagsusumikap, tinutokso ka naman ang iyong kapwa. Kaya ang tinutokso, lumalayo sa manunokso. Kaya sinasabing, o tukso, lalayo ako sa iyo. Hindi, o tukso, layuan mo ako. Sapagkat yan ang kailangan ng gusto ng tukso, lapitan ka, lalo tigit kung mananampalataya ka. Ang ikaw ay gupuin, lalo tigit kung nais kang agawin. Subalit, ikaw na nakakilala at nakakita ng matuwid at tama't tumpak na pamamaraan ng Ama, ikaw ang lumayo ng di ka matokso. Ang may pandinig ay nakarinig, kaya't maliwanag na ang hinabilin at sinambit ng huli bilang kapatid na naghayag, nawa nakapulot sa inyo ng magandang halimbawa. Sapagkat pag nilayan ninyo, lingkod, hindi lingkod, tinutokso. Lingkod, hindi tukso, lalayo, kundi lalapit. Lingkod at di lingkod, tao. Sapagkat walang maglilingkod na hayop at di na marapat maglingkod ang hayop. Kaya lahat lingkod, hindi lingkod, ang tukso ay malapit. Kaya't sa lahat ng sandali, ang Ama ang ibigay sa sarili. Lapitan at lumapit ng malayo sa lahat ng di nararapat. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam, nek karamaneyahanam. Oo nga naman. Halimbawa, sa isang bata, at mayroon siyang ginagawang hindi mo gusto. Parang tinutokso ka ng kalaban. Kung ano yung ayaw mo, siyang pinakikita. Subukan nyo. May anak kayong makulit. Subukan nyo kung ang asawa nyo ay makulit. Sa palagay nyo. Habang minamasdan nyo, habang tinititigan nyo, kung ano yung ayaw nyo, yun ang pinagagawa ng demonyo. Sapagkat tinutokso nga kayo. Ano ang dapat gawin? Iwanan mo. Yun ang pinakamabuting dapat tupdin. Iwanan mo. Saan ka tutungo? Manalangin ka. Sabihin mo sa Ama, Ama, bahala ka na sa Kanya. Pinagkakatiwala ko na siya sa iyo. Sapagkat hindi ko siya kaya, ngunit ikay kaya mo. Kaya't ang di ko kaya, binibigay ko sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, yaon ang pawang katotohanan, sapagkat wala ngang makapagpapabago ng tao.
walang makapagpapaiba ng ugali ng tao. Lalo't higit ang demonyo. Lalo ka pang titikisin ito sapagkat yun ang mahina ka. Kaya ang Ama ang siyang nararapat lapitan mo. Lumapit ka, ibigay mo lahat, ihandog mo lahat, ang kulang sa'yo, ang wala sa'yo, ang mahina ka, ang marupok ka, ang may dilim ka, ang may kalituhan ka, ang may kaguluhan ka, at ang kawalan mo ng pag-asa. Siya lahat ang katugunan. Kaya't ang lahat ng may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad ang mga umaamin sa kanilang mga pagkakamali, kaysa taong nagmamagaling na walang kasalanan at sasabihing matuwid, ngunit mapamula ng kapwa at sinusuri ang kapwa, sarili di masuri, sarili di matanggap ang kasalanan at kamalian. Sapagkat ang wika ng Ama, batid ko ang lahat, kaya't sa akin nyo'y handog at ako ang marapat nyong pangunahan sa bawat sandali. Sapagkat ang pangunguna ko'y kabutihan at ang pangunguna ko'y walang magiging kaligawan. Kaya't ang bawat araw, bawat saglit, bawat segundo, bawat gabi man, araw at gabi, ilagak nyo sa akin. Sumandig kayo sa akin, lumapit kayo sa akin, at titigibin ko kayo ng tapang at lakas ng loob para gumawa ng marapat. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oo nga naman, ano po? Sadyang kapag pinagnilayan mo yung ugali mo sa una, talagang kapag may narinigan ka sa kapwa mo at binalik sa iyo ng Panginoon yung ugali mo, maalarma ka, sasabihin mo, ay kapangit pala ng gano'n. Ikaw mismo makapagsasabing, ay kasama ko pala noon. Di ba? Sabi nga niya naku bababa ako ng sasakyan. Kaya lang po, hindi ako pwedeng magkwento, nakasutana ako Pag po hindi ako nakasutana, magkukwento ako, naku, malala pa diyan. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat sabi nga po lahat ay may nakaraang ugali. Kaya yung nakaraan, wag nang ibalik sa dating gawe. Nakakahiya po sa Ama, di po ba? Sapagkat salita ka ng salita, ama ka ng ama, ama ka ng ama, demonyo pala ang nasa sa iyo. Nakakahiya po, no? Kaya tayong lahat na nais magbago't nakapagbago, kalimutan na ang dating si ikaw. Alam kong may, napahaba po, nainip na sila, magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaang. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa
ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari. Hindi nyo na kailangan to, anak. Sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Manalig ang kininatanggapi. Mahirap pong kontrolin pag nasa pagkatao ka. Ngunit paano nga ba mapupuspos ng Espiritu Santo? Hindi po ito hinihiram. Hindi po ito binibili. Hindi po ito mauutang. Hindi ito maaagaw. Kusang binibigay iyan. Kusang pumapasok sa iyo yan. Pabayaan mong pumasok sa iyo. Pabayaan mong makapanahan sa iyo. Pabayaan mong pumiling sa iyo. Pabayaan mo na maghari sa iyo. At ikaw mismo magsasabing, buhay ang Diyos mong tinatawagan, hinahanap, at nang masumpungan mo, nakilala mo siya sa kayong katauhan. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, masaya po ba ang buhay? Maligaya po ba ang buhay? Minsan po nakasasakyan kami. Nagkaroon po ako ng pagkakataon. Kasi po hinanap ko sa Biblia walang nakalagay doon ng huwag kang mag-lipstick, huwag kang mag-ganon. Napagtuunan ko po ng pansinirin. Sabi ko, alam mo anak, ako para lalo kang gumanda, huwag kang parang mamad. Sabi ko, hindi masama ka ako yung magkayak, masama lang yung labis at saka gusto ko nga kayong lahat ng mga alagad, maiba ang aura nyo. Buhay ba ang Diyos? Bakit po? Hindi naman sinabi ng Diyos, ang nakatala sa banal na aklat, kung mag-aayuno kayo huwag kayo nagpapakitang para kayo mga pulubi na, yung bang magsusot ka ng mga parang kawawa, at saka yung iayos mo sarili mo kung ikay haharap sa harapan ng Ama. Sapagkat, kaya niya nga nilikha yung ginto, kaya niya ibinigay ang ginto para gamitin ang ginto. Kaya lang, hindi para pagyabang, ipagmagaling at ipagmarali, kundi para gamitin sa marangal at pamumuhay, pagangatawan na nararapat. Subalit, meron naman pong sobra labis. Yun lang ang masama. Pag naman dalawa na ang guhit ng kilay mo, hindi na tama. Isang patingaro at isang pero kung
Tingnan ko nga yung mga alagad. O, tingnan mo nga yung mga alagad ko. Kailan sila tumatanda, tsaka nakaguhit ang kilay. Buhay po ba ang Diyos? Eh, ang masama lang na iba itsura mo, ugali mo hindi naiiba. Diba? Dapat unang magbago ay sumunod ay yun. Kasi kapag nabago ang puso mo, naiiba rin ang mukha mo. Sumusunod. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba? O sige, sino ang dating sibangot na naging palatawa na hindi naunat ang noo? Na hindi na-stress ang mukha? Sino? Yung laging mukhang asim. Nang maiba, hindi na mukha asim. Ano na? Mukhang pipino. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, tingnan mo nga, hindi kaganda ngayon eh. Sabi ko, bibigyan kita lipstick. Meron po ako, sabi niya, gamitin mo ka ako. Sabi ko, di naman sinabi ng Diyos ka akong, hoy, huwag kang mag-lipstick, makakarating ka sa langit. Ang sinabi ng Panginoon, magbagong anyo ka. Palitan mo yung dating ikaw. Baguhin mo kung sino ka at ang magpapabago'y Ama. Kung tatanggapin mo siya at mananahan sa puso mo, ay maiiba ka. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Sabi nga po kung minsan, kapag mayroon kang hindi gusto at nakita mo, naku, grrr, para kang tigre, grrr. Pero alam niyo po, subukan nyo lang na yung dating para kayong tigre at nang naging maamong tupa kayo, kung alin ang mas masarap. Yung pagkamaamong tupa o yung tigreng matapang. Tingnan po ninyo, kay sarap. Sapagkat, para nyo nang sinabi, kay sarap palang magmahal ng Ama. Napakasarap pala niyang magmahal. Tao ka, alam ng Ama yun. May kahinaan ka, may karupukan ka. Kaya anumang kahinaan mo at karupukan, hilingin mo sa Kanyang palakasin at patatagin. At kapag nanahan na yung panalangin mong iyon, at sinusubaybayan mo naman ang kalooban niya at kagustuhan niya, ay sinusunod mo rin, sigurado, iniiba ka at maiiba ka. Kaya araw-araw man, huwag mong pagsawaan, maging gabi, sabihin nyo, Ama, kung saan ako mahina, iyong palakasin. Kung anong aking karupukan, iyong patatagin. At kung saan ako nagugulumihanan, iyong payapain. Ano man ang aking pag-aalinlangan sa iyong karapatan at kapangyarihan, alisin mo't hawiin, ako iyong maging tapat na anak at lingkod man din. Buhay ba ang Ama? Alalahanin niyo sa tuwina kung ano ang minimithi nyo, kung ano pinaniniwalaan nyo, kung ano pinagtitiwalaan nyo, kung ano pananampalataya nyo, nagaganap na hindi nyo namamalayan sapagkat maliwanag ang sinabi ng Ama, kung anong pananampalataya mo, pinagkakaloob ko. Kaya manalig kayo sa tuwina, sa magandang magaganap sa buhay nyo, huwag doon sa kung ano-anong kapangitan, kundi doon sa maganda, mabuti at maayos. Sapagkat kung ang Ama ay batin niyong makapangyarihan, taga-ayos siya ng gusot, tagapagpaganda siya ng pangit, at mabuti siya ng kasamaan. Kaya't siya lahat ang puno ng kabutihan at kabanalan, kaya't kung lahat ay susundin ng Kanyang kalooban, wala ngang hindi matatamasa at kakamtin ang kasiyahan at kagalakan. Sapagkat ang Ama ang bumubuhay sa damdamin ng tao upang madama
ang tunay na pagmamahal niya. Kaya't halina kayo, wag sa tuwina ang buhayin nyo, ang nararamdaman nyo bilang tao, kundi ang damhin nyo sa tuwina, ang damdaming mula sa Diyos Espiritu. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo at patuloy na matigib ng pananalig at pananampalataya, mabuhay sa tuwina ang pag-asa nyo sa Ama. Pagpalain kayo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita iiwan, wag mo akong iiwanan. Ako'y patuloy mong subaybayan. Mahal na mahal kita, Panginoon. Ikaw lamang, Ama, ang siyang aasahan. Ikaw lamang, Ama, ang siyang aking patnubay. Ikaw lamang, Ama, ang siyang aking buhay. Mahal na mahal kita, aking Ama. Mahal na mahal kita, aking Ama. Batid ko rin namang ako'y minamahal mo sa tuwina. Kaya't tayong dalawa'y nakaisa, pagkat mahal na mahal mo ako, aking Ama. Yan po ang lagi niyo sabihin at mararamdaman nyo, mahal na mahal ako ng Amang mahal. Kaya't tayong lahat ay umuwi na. Tayo na at malalim ng gabi. Tayo na po. Uwi na.